Sa gitna ng Mexico City, sa pagitan ng kaguluhan ng mga kotse at tunog ng mga nagtitinda sa kalye, nakatira si Clara. Isang nag-iisang ina, isang mandirigma at puno ng pag-asa na hindi niya kailanman ipinagtapat ng malakas. Ang kanyang maliit na apartment ay amoy lavender at baby powder, isang pandama na pamana mula sa pagkabata ng kanyang anak na si Luna, na ngayon ay 7. Inalagaan ni Clara ang mga matatanda upang mabuhay, na kumukuha ng lahat ng uri ng trabaho na dumating kabilang ang pinakahuli at pinakakakaiba pagligo sa isang lalaking hindi pa niya nakilala. Isang milyonaryo. Sa kabilang panig ng bayan, sa loob ng isang mansyon na napapalibutan ng matataas na pader at mga security camera, ay si Gael Monteverde. Dating negosyante ng teknolohiya, nakilala sa kanyang malamig na puso sa negosyo at sa kanyang nakakainggit na kapalaran. Matapos ang isang aksidente sa kotse 6 na buwan na ang nakararaan, nawala ng paggalaw si Gael sa kanyang mga binti. Mula noon, ang kanyang buhay ay limitado sa 4 na pader, walang malasakit na mga nurse, at isang absent fiance na nagngangalang Regina, na bihirang lumitaw. Ang lalaking dating nangingibabaw sa mga boardroom ngayon ay umiiwas na sa anumang salamin, natatakot sa makikita niyang masasalamin. Nag-aatubili na tinanggap ni Clara ang trabaho. Nang una siyang dumating sa mansyon ng Monteverde, sinalubong siya ng isang masungit na kasambahay na hindi itinago ang kanyang paghamak. Kayo na po ang mag-aalaga kay Emergel. Wala nang iba pa. Walang hindi kinakailangang pag-uusap. Tumango si Clara, ngunit ang kanyang banayad na tingin ay palaging nagsasabi ng higit pa sa kanyang mga salita. Sa unang pagpasok niya sa kanyang silid, naramdaman niya ang bigat ng sakit na nakabitin sa hangin. Si Gael, na nakaupo sa isang naka-custom-made wheelchair, ay hindi man lang tumingin sa kanya. Gawin mo ang trabaho mo at umalis ka na, bulong niya. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya, binuksan ang gripo ng bathtub at sinimulan niyang ihanda ang tubig na may isang ugnay ng langis ng eucalyptus, isang kaugalian na minana mula sa kanyang lola. Nakasimangot si Gael sa amoy. Hindi mo na kailangang mag-aayos ng tubig. Hindi naman ito spa. Hindi ito para sa'yo. Ito ay para sa kaluluwa, mahinahong sagot ni Clara, nang hindi inaalis ang kanyang mga mata sa foam na nabubuo. Hindi siya nagkomento, pero nang gabing iyon ay mas masarap ang tulog niya kaysa sa mga nakaraang buwan. Sa mga sumunod na araw, pinanatili ni Clara ang parehong ritual eucalyptus, katahimikan, pag-aalaga. Nagatubili si Gael na magsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang sumunod sa kanya ng maingat. Pinagmasdan ko ang kanyang maingat na mga kilos, kung paano niya inilalagay ang tuwalya sa kanyang balikat ng may paggalang, kung paano siya nagsasalita sa mababang tinig upang hindi makagambala sa kanyang kalungkutan. Isang hapon, pumasok si Clara sa silid at napansin niyang may hawak na lumang litrato si Gael. Siya, nakangiti, sa tabi ng kanyang mga magulang sa isang bukas na bukid. Hindi siya nagsalita, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niya ang kahinaan sa likod ng pader. Nagsimulang magbago ang routine sa loob ni Gael. Maliliit na pagbabago na hindi nakikita ng iba, ngunit nakikita ni Clara. Minsan, nagpasalamat siya nang halos hindi marinig ang bulong. Sa isa pang pagkakataon, hiniling niya na mas mahaba pa ang paliguan. Gayunman, may nakasabit pa rin sa hangin. Pinagmamasdan ng kasambahay ang lahat ng may kahinahinalang mga mata. Si Regina, ang kasintahan, ay tumawag lamang upang malaman ang pinansyal na kalagayan ni Gael. At may misteryo isang nakalop na silid sa likod ng mansyon, na may pintuan na natatakpan ng alikabok, na maingat na natikman ni Clara habang dumadaan siya. Isang araw, habang nagpapaalam sila, narinig ni Clara si Gael na bumulong naniniwala ka ba sa mga himala. Lumingon siya, nagulat. Nakatingin siya sa bintana. Ang mga himala ay nangyayari kapag tumigil tayo sa pagtakas mula sa kung ano ang masakit, sagot niya. Wala siyang sinabi. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya tumingin sa malayo. Ang mga umaga sa mansyon ng Monteverde ay nagsisimula sa katahimikan. Walang naririnig na sigaw ng mga ibon sa kabila ng malawak na hardin. Ang mga empleyado ay gumagalaw na parang mga anino, sumusunod sa mga mekanikal na gawain, at ang kasambahay, si Luisa, ay pinananatiling mahigpit na kontrolado ang lahat. Maganda ang lugar na iyon, ngunit walang kaluluwa hanggang sa magsimulang magdala ng kaunting buhay si Clara. Sa kabilang banda, nakatira si Clara sa isang makulay at tanyag na kapitbahayan. Ang kanyang 2 silid tulugan na apartment ay nasa tuktok ng isang simpleng gusali na tinatanaw ang magulong trapiko at malalayong bundok.
Si Luna, ang kanyang anak na babae, ang dahilan kung bakit siya sumulong. Matalino at mapagmahal, ang batang babae ay nagtatanong araw-araw, aalagaan mo ba ang malungkot na lalaki ngayon? Ngumiti si Clara at sumagot, at unti-unti siyang hindi na malungkot. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang mundong ito ay nagbigay kulay sa salaysay. Habang nakita ni Clara ang kagandahan sa maliliit na detalye, ang singaw na lumalabas sa chamomile, ang simoy ng hangin na gumagalaw sa mga kortina, nakita lamang ni Gael ang kahungkagan. Bago ang aksidente, ang kanyang mundo ay binubuo ng negosyo, mga pagpupulong, at katayuan. Ngayon, nakakulong sa wheelchair, ang kanyang mga araw ay nabawasan sa kadiliman ng silid at paminsan-minsang pagbisita mula sa mga doktor na nagsasalita ng higit pa tungkol sa mga limitasyon kaysa sa mga posibilidad. Nagsimulang makagambala ang presensya ni Clara sa siklo na iyon. Minsan, dumating siya na may dalang maliit na radyo at nagpatugtog ng malambot na instrumental na musika habang naliligo. Gusto ni Gael na ipagutos na patay nito, ngunit may isang bagay sa himig na iyon na nagpatahimik sa kanya. Sa susunod na linggo, hiniling niya na ibalik ito. Samantala, si Regina, ang kanyang absent girlfriend, ay tila lalong malayo. Binibisita ko siya minsan sa isang linggo, nagmamadali, pinag-uusapan ang mga ari-arian, kontrata at mga plano sa paglalakbay na hindi kasama sa kanya. Sa isa sa mga pagbisita na yon, nakita siyang nakikinig ng musika, malamig niyang sinabi, sana ay hindi ka makagambala sa pisikal na therapy. Tiningnan lang niya ito na may blanko na ekspresyon. Sa labas ng mansyon, sa daan sa pagitan ng bahay ni Clara at ng trabaho, may isang maliit na parisukat kung saan kung minsan ay nakaupo at humihinga si Clara. Doon, nakilala niya si Santiago, isang naglalakbay na bookseller. Doon niya nakilala si Santiago, isang naglalakbay na bookseller na nagbebenta ng mga ginamit na aklat. Binigyan niya ito ng kopya ng Lumang Tula ng Mexico. Ang isang ito ay tungkol sa pagpapagaling at oras. Minsan mas marami pa itong lunas kaysa sa gamot. Nagsimulang magbasa ng mga talata si Clara sa mababang tinig habang inihahanda ang paliguan ni Gael. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit. Ngunit unti-unti nagsimula siyang makinig. Sa gayon, nagbago ang mga araw. Napansin ng mga empleyado ng bahay na iba si Clara. Lalo pang napangiti ang dalaga nang makita siya. Sinimulan siyang bigyan ng kape ng tagaluto. Maging si Luisa, ang mahigpit na kasambahay, ay tila hindi gaanong mapuot. Isang araw, tinanong ni Clara kung maaari niyang buksan ang mga bintana ng kwarto ni Gael. Nagatubili siya. Hindi ko gusto ang ilaw, sabi niya. Sagot niya, kailangan ka ring makilala ng ilaw. At binuksan niya ang mga ito. Pumasok ang araw ng walang pahintulot at nagliwanag sa maputlang mukha ni Gael. Hindi siya nagreklamo. Sumunod ang kwento ng nakalok na silid na parang anino. Isang araw, binanggit ito ni Clara, nang hindi sinasadya dumaan ako sa koridor na yon. Ang huling silid ay amoy ng pinatuyong jasmine. Binaling ni Gael ang kanyang mukha. Huwag kailanman pumasok doon. Hindi naman nagpilit si Clara. Ngunit alam niya sa sandaling iyon na may nakatagong sakit doon. Ang background ng Mexico ay nadama sa bawat sulok ng kwento, ang altar ng araw ng patay sa bahay ni Clara, na may mga larawan ng kanyang yumaong mga magulang, ang malayong tunog ng mga kampana ng simbahan, sa kapitbahayan ang maanghang na lasa ng isang nagmamadali na almusal bago umalis para sa trabaho. Ang lahat ng ito ay nagpayaman sa balangkas, na nagugnay kay Clara sa mga ugat ng kanyang mga tao at sa kanilang layunin. At habang tahimik na sinimulan ni Gael na bigyang pansin ang bawat salita na sinabi ni Claire, isang dinakikitang binhi ang itinanim, marahil hindi lamang ng pag-asa, kundi ng isang bagay na mas dakila. Dumating si Clara sa mansyon isang araw at nagulat siya nang hindi makita si Luisa sa pasukan. Bukas ang pinto at tahimik ang kapaligiran. Nang pumasok siya sa kwarto ni Gael, natagpuan niya itong nag-iisa, nakayuko sa wheelchair, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Ang liwanag ng umaga ay mahiyain na dumula sa bitak ng kurtina na naghahagis ng mga anino sa kanyang mukha. May kakaiba sa araw na yon, isang bagay na masiksik sa hangin. Magandang umaga po, Gael, mahinahon na sabi ni Clara. Hindi siya tumugon kaagad. Dahan-dahan lang siyang tumingala at namumula ang mga mata, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa emosyonal na pagkapagod. Termino, bulong ni Murmuro. Hindi na kailangan pang tanungin ni Clara kung sino. Napuno ng katahimikan ng espasyo sa pagitan nila. Sa wakas ay natapos na ni Regina ang charade, sa pamamagitan ng mensahe, nang hindi man lang siya hinarap sa huling pagkakataon.
Para sa kanya, hindi ito eksaktong isang sorpresa, ngunit ang opisyal na kumpirmasyon ng pagreretiro ay tumama pa rin sa kanya tulad ng isang tuyong suntok. Lumapit siya at inilagay ang kanyang kamay sa likod ng upuan. Minsan ang pagkawala ng ilang tao ay tulad ng paghila ng tinik sa iyong puso. Masakit sa sandaling ito, ngunit pagkatapos, nagpapaginhawa. Nagpakawala ng mapait na tawa si Gail. Hindi ko akalain na mamimiss ko ang mga bagay na hindi ko nararamdaman, sa totoo lang. Sa parehong linggo, ang pribadong physiotherapist ni Gail, isang pamamaraan at impersonal na tao ay nagbitiw. Sinabi niya na walang karagdagang pagunlad, na ang kalagayan ni Gail ay static. Wala nang makabuluhang tugon sa kalamnan, malamig niyang sabi. Si Gail, na puno ng pagkabigo, ay gumugol ng 3 araw na nakakulong sa kanyang silid, at tinanggihan pa ang presensya ni Clara. Ngunit iginiit niya. Naghihintay siya sa labas, nakaupo sa pasilyo, araw-araw, tahimik. Hanggang sa tuluyan na siyang sumuko. Bakit ka pa rin pumupunta? Tanong niya ng matalim. Walang pag-aalinlangang sumagot si Clara dahil nandito ka pa rin. Hanggat nandyan ka, karapat-dapat kang alagaan. Hapaglabayhan panahon, ang nagtikang sugad niya mekanikal nga buruhaton, pag-andamhin mga paliguan, paglalapathin mga lana, man malumanay nga pag-istorya naging sagrado nga ritual habot nga handuha. Nagdala siya ng mga dahon ng rue at lavender, na sinasabing iniiwasan nito ang masasamang enerhiya. Nagbiro si Gail, nag-aalinlangan gagawin mo ba akong maglakad na may anistie? Ngunit hindi niya ito pinigilan. Gayunman, lumaki ang panloob na tensyon. Ang presensya ni Clara ay nagsimulang magabala sa iba pang mga empleyado, lalo na kay Luisa, na itinuturing na nagsasalakay ang kanyang mga kilos. Tumawid ka na sa linya, girl. Hindi ka narito upang magturo ng pananampalataya o pag-asa. Ngunit hindi umatras si Clara. Wala naman akong itinuturo. Inaalagaan ko lang ang sarili ko dahil gusto kong alagaan kung ako ang nasa kalagayan niya. Isang hapon, habang inilalapat ang mahahalagang langis sa mga paa ni Gail, napansin ni Clara ang isang bagay, isang halos hindi nakikitang pagurong sa malaking daliri ng paa ng kanyang kaliwang paa. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naramdaman mo ba yon? Nagatubili si Gail. Sa palagay ko. Parang butas. Ngumiti siya. Tapos may paraan pa rin. Ngunit lumakas ang alitan nang biglang dumating si Regina. Kasing ganda ng dati, ngunit kasing lamig ng marmol sa pasukan ng mansyon. Pinag-iisipan daw niya ang lahat na baka gusto na niyang bumalik. Nakikita ko na ikaw ay higit pa. Serene, komento niya nang mapansin niya si Clara sa sulok ng silid. Bago ba siya? Bago pa man makasagot si Gail ay lumapit na si Clara. Ako po ang tagapagalaga ni Emergel. Binibigyan ko siya ng therapeutic bath. Nagpalabas ng pinipigilan na tawa si Regina. O, iyon ang kailangan mo ngayon. Alternatibong paliguan at pangangalaga. Hindi sumagot si Gail. Ngunit nang tangkaing lapitan siya ni Regina para halikan siya, iniiwasan niya ang kanyang mukha. Huli ka na. Ako na ang bahala sa kawalan mo. Galit na umalis si Regina, pero naramdaman ni Clara ang emosyonal na suntok na naiwan sa hangin. Pagkatapos niyon, naging mas introspective si Gail. Sa mga sumunod na araw, hindi na siya gaanong nagsalita. Hanggang sa isang gabi, habang naliligo, bumulong siya Clara. Paano kung walang silbi ang lahat ng ito? Paano kung hindi na ako muling maglakad? Lumuhod siya sa tabi ng bathtub, ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa maligamgam na tubig. Pagkatapos ay matutunan mong mamuhay sa kung sino ka, hindi sa kung ano ang nawala sa iyo. Ngunit, Gail, kung minsan ang kaluluwa ay nagsisimulang lumakad sa harap ng katawan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa loob ng ilang araw. At nang unang lumitaw ang anak na babae ni Clara na si Luna sa mansyon sa pamamagitan ng pagkakataon o kapalaran, ang lahat ay talagang nagsimulang magbago. Tumakbo si Luna sa mga pasilyo ng mansyon na tila alam na niya ang lahat ng ito. Ang kanyang mausisa na mga mata ay tumigil sa mga lumang kwadro na gawa, sa mga kahangahangang kasangkapan, at sa wakas sa mukha ni Gail, na tumingin sa kanya nang nagulat mula sa kanyang wheelchair. Siya ang kauna-unahang babaeng nakita ko roon sa loob ng mahabang panahon. Nahihiya si Clara at nagtangkang humingi ng paumanhin. Pasensya ka na, hindi na mapigilan ni nanay ang mag-asawa ngayon. Itinaas ni Gail ang kanyang kamay na naputol sa pamamagitan ng banayad na kilos. Maaari siyang manatili. Nag-iisa.
Sabihin mo sa akin ang pangalan niya. Luna, sagot ng dalaga sa harap ng kanyang ina. Tulad ng full moon. Ang ginag ng gabi. Ngumiti si Gail. Isang tunay. Hindi dahil sa kagalang-galang. Sa kauna-unahang pagkakataon, may naramdaman siyang liwanag sa loob niya. At si Luna, sa kanyang kawalang-muwang, ay sinira ang mga pader na kahit si Clara ay hindi nangahas na tumawid. Mula ng araw na yon, madalas na bumisita si Luna sa mansyon. Umupo siya sa tabi ni Gail habang nakikinig siya ng musika, ipinapakita sa kanya ang mga guhit na gawa sa mga lapis na may kulay, at kinakausap siya tungkol sa mga bituin. Isang gabi, matapos magkwento si Clara tungkol sa mga mayan at ang kulto ng buwan, bumaling si Luna kay Gail at nagtanong, may nanaginip ka na ba mula nang ikaw ay nasa upuan? Natahimik si Gail ng ilang segundo. Hindi, sagot niya. Pero ngayon, gusto ko nang managinip ulit. Samantala, lalong lumakas ang tensyon kay Luisa. Sinimulan ng kasambahay na pilitin ang iba pang mga kawani na lumayo kay Clara. Hindi naman siya ordinaryong empleyado. Nakalilito ang mga bagay-bagay. Ngunit ang tagaluto, ang hardinero, at maging ang nurse sa gabi ay tahimik, bagamat may hindi pagkakasundo sa kanilang mga mata. Napansin nila ang kislap sa mga mata ni Gail. Emosyonal na pagpapabuti. At higit sa lahat, ang daliri na iyon ay gumagalaw sa pangalawang pagkakataon. Ang isa pang suplot ay tahimik na nagaganap sa kapitbahayan ni Clara. Si Santiago, ang nagbebenta ng libro sa kalye, ay nagsimulang lumitaw ng mas madalas sa kanyang pintuan, palaging may hawak na libro. Isa kay Neruda. Isa pa ni Octavio Paz. Ngunit hindi kailanman sa isang panukala. Lamang sa presensya. Nagkasundo sila ni Luna, at nang malaman ni Gail, nakaramdam siya ng hindi komportableng pag-aalinlangan. Panibugho. Kawalan ng katiyakan. Hindi pa napansin ni Clara. Samantala, ang nakalop na silid ng mansyon ay nanatiling isang enigma. Isang araw, si Luna, habang naggalugad sa mga pasilyo, ay tumigil sa harap ng pintuan. Mommy, bakit malungkot ang amoy ng kwartong ito? Agad na hinila ni Clara ang dalaga, ngunit nanatili pa rin sa hangin ang tanong. Nang gabing iyon, binanggit ni Clara ang episode kay Gail. Tahimik lang siya at bumulong, iyon ang kwarto ng kapatid ko. Camila. Namatay siya sa edad na 16 na. Siya lang ang nakakaintindi sa akin. Nanginginig ang kanyang tinig. Gumamit din siya ng jasmine oil. Iyon ang dahilan kung bakit. Naunawaan ni Clara nang hindi niya tinapos ang pangungusap. Ang koneksyon sa kanya ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyan, ito ay tungkol sa pagpapagaling ng mga sugat na hindi kailanman gumaling. Tumaas ang tensyon sa pagsasalaysay, muling lumitaw si Regina na may dalang abogado at mga dokumento. Gusto niyang ibenta ni Gail ang bahagi ng kanyang shares. Kung hindi mo na muling patakbuhin ang kumpanya, hindi bababa sa maging kapakipakinabang, sabi niya na malamig tulad ng dati. Nagatubili si Gail. Si Clara, na naroon sa oras na yon, ay hindi nagsalita ng isang salita, ngunit ang kanyang matatag na tingin ay nagsasabi ng lahat. Tumanggi siyang pumirma. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaharap niya ng diretsyo si Regina. Nagbago ka, sabi niya, naiinis. O mas masahol pa, hayaan mo silang baguhin ka. Mahinahon niyang sumagot, sa wakas ay naging ako na kung sino ako ay dapat na palagi. Bumibilis ang mga araw. Ang mga therapeutic bath session ay binago sa espiritual na mga tagpuan. Sinimula ni Gail na ipabasa sa kanya ni Clara ang tula habang inilalapat niya ang mga langis. Inutusan niya si Luna na tumugtog ng kanyang laruang plauta sa umaga. Isang gabi, nag-iisa, sinubukan niyang ilipat ang kanyang binti ng kusa sa loobin. Walang nangyari, ngunit sinubukan niya. Sa pagtatapos ng isang maulan na hapon, tumingin sa kanya si Luna at sinabing, kung ipinangako mo sa akin na susubukan mong maglakad muli, tuturuan kitang sumayaw kasama ang mga bituin. Natawa si Gail, tuwang-tuwa. Pangako ko. At doon, sa pagitan ng kawalang-muwang ng pagkabata at ang tahimik na kapangyarihan ng pangangalaga, ang mga suplot ay magkakaugnay. Hindi lamang si Gail ang nag-aaral kung paano mabuhay. Unti-unti siyang natutong magmahal. Tahimik na dumating ang taglamig sa Mexico City, na nagdadala ng malamig na umaga at maulap na bintana sa mansyon ng Monteverde. Tila mas tahimik pa ang bahay, maliban sa mga sandaling tumawid sina Luna at Clara sa mga pasilyo na may dalang mga tunog ng buhay. Ngunit ang lahat ay malapit ng magbago. Maulap ang Biyernes nang dumating si Clara ng mas maaga.
Hiniling ni Gael sa kanya na dumating ng mas maaga kaysa dati, upang ihanda ang paliguan gamit ang mga espesyal na langis na nagustuhan niya. Pagpasok niya sa loob ng bahay, naramdaman niya ang matinding kapaligiran. Nakatayo si Luisa sa bulwagan, katabi ng dalawang lalaking nakasuot ng Amerikana. Ang isa sa kanila ay may dalang isang folder ng mga dokumento. "Anong nangyayari?" tanong ni Clara na hindi mapakali. Nagpasya si Emmer Gael na makipagpulong sa mga direktor ng kanyang dating kumpanya. Parang gusto niyang mabawi ang bahagyang kontrol sa kanyang mga ginawa, tuyong sagot ni Luisa, nang hindi itinatago ang hindi pagsangayon nito. Pumunta si Clara sa silid at natagpuan si Gael na formal na nakasuot ng damit, ang kanyang buhok ay sinusuklay, ang kanyang wheelchair ay walang kapintasan na nababagay. May ekspresyon sa kanya na matagal ko nang hindi nakikita determinasyon. "Handa ka na ba para dito?" tanong niya at isinara ang pinto. "Hindi ko alam," pagamin niya. Pagod na ako sa paghihintay na bumalik ang buhay. Makikilala ko siya kasama ang naiwan ko. Ang pagpupulong ay ginanap sa silidaklatan ng mansyon. Naghintay si Clara sa labas, kinakabahan. Makalipas ang halos 2 oras, isa-isa nang lumabas ang mga direktor na may neutral na ekspresyon. Pagpasok ni Clara, natagpuan niya si Gael na pagod pero nakangiti. Sumangayon sila, sabi niya. "Babalik ako bilang tagapayo." Hindi nila inaasahan yon mula sa isang may kapansanan. "Huwag mong sabihin yan," sagot ni Clara habang papalapit na. "Ikaw ay mas buo kaysa sa lahat ng mga ito na pinagsama-sama." Nang gabing iyon, niyaya niya itong kumain ng hapunan. Hindi sa silid kainan ng serbisyo, ngunit sa pangunahing sala isang mahabang mesa na hindi nagamit sa loob ng maraming taon. Nagatubili si Clara. "Sigurado ka ba?" Binubuksan ko ang mga pintuan. Literal. Inihanda ni Luisa ang mesa, naiinis, ngunit tahimik. Simple lang ang hapunan pero puno ng kahulugan. Nahirapan si Gael na maabot ang kubyertos, tumangging tumulong. At pinagmamasdan ni Clara nang may paghanga ang bawat kilos ng paglaban. Nang matapos siya, tiningnan niya ito sa mga mata at nagtanong. "Clara, kung balang araw ay maglalakad ulit ako, sasamahan mo ba ako?" Ngumiti siya. "Kahit hindi ka maglakad, nandito pa rin ako sa tabi mo." Pagkatapos, tulad ng isang bulong, kumatok ang tadhana sa pinto. Kinabukasan, nagpasya si Gael na pumasok sa nakalok na silid ng kanyang kapatid. Inutusan niya si Clara na sumama sa kanya. Sinubukan siyang pigilan ni Luisa. "Hindi dapat buksan ang silid na yon. Matagal na itong sarado," sagot niya. "Ang susi ay nasa safe." Hinawakan ito ni Gael na tila may dalang bigat ng minuno. Habang binubuksan ko ito sa kandado, ang amoy ng tuyong jasmine ay bumabaha sa pasilyo. Simple lang ang kwarto, may mga antigong kasangkapan, maalikabok na aklat, puting damit na nakasabit sa likod ng pintuan. Lahat ay buo, tulad ng isang santuwaryo ng memorya. Umupo si Gael sa kama at kumuha ng isang lumang notebook. Ito ay isang talaarawan. Tahimik na naghihintay si Clara. Dahan-dahan niyang binalikan ito hanggang sa makita niya ang isang pahina na may markang mga tuyong talulot. Doon ay isinulat ng kanyang kapatid na babae. "Kung balang araw mawawala sa iyo ang lahat, Gael. Hanapin kung ano ang nagpapainit sa kaluluwa, hindi ang mga numero. Higit pa sa sinabi ng iyong bank account." Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Umiyak. Hinawakan lang ni Clara ang kanyang kamay, tahimik lang. Kinaumagahan, may nangyaring hindi inaasahan. Habang naliligo, napansin ni Clara na mas matigas ang mga kalamnan ng binti ni Gael. Ginawa niya ang isang pagsubok, hiniling niya sa kanya na subukang itulak ang kanyang kamay gamit ang kanyang paa. Tumaas ang tensyon. Ipinikit ni Gael ang kanyang mga mata, nakatuon. At inilipat ito. Hindi ito isang malaking hakbang, ngunit ito ay totoo. Napaiyak si Clara sa tuwa. Siya, hindi makapaniwala, ay umiyak at sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit. "Totoo ba ito?" Bulong niya. "Ito na ang simula ng himala," sagot niya. Tinawagan nila ang physiotherapist. Kinumpirma niya ang pagpapabuti. Ito ay kakaiba, ngunit hindi imposible. Baka may delayed neurological reconnection. Kumalat ang balita sa mga empleyado. Pagkatapos ay sa mga kapitbahay. Sa wakas ay nakarating na ito sa tainga ni Regina. Lumitaw siya muli makalipas ang ilang araw.
Sa pamamagitan ng isang matamis na ngiti at isang baukwet ng mga bulaklak, sinubukan niyang mabawi ang kontrol. Nabalitaan ko na ang tungkol sa iyong paggaling. Alam kong gagawin mo ito. Dumating ako upang ipagdiwang. Ngunit hindi gumagalaw si Gail. Kasama si Clara sa tabi niya, matatag siyang sumagot. Iniwan mo ako nang akala ko tapos na ang lahat. Ngayong ito ay isang bagong simula. Wala nang puwang para sa'yo. Ibinaba ni Regina ang bouquet sa marmol na sahig. Na-in-love ka ba sa kanya? Tiningnan niya si Clara, saka si Luna, na nagguhit sa background. Nahulog ako sa pag-ibig sa taong nagpakita sa akin na ang buhay ay higit pa sa paglalakad. At doon, sa sandaling iyon, ang nakaraan ay inilibing at isang bagong hinaharap ang nagsimulang ipanganak. Kinabukasan, matapos ang paggalaw ng binti ni Gail, ay pinaghalong pagdiriwang at magalang na katahimikan. Dumating si Clara sa mansyon at sinalubong siya ng maingat na yakap mula sa mga empleyado. Maging si Luisa, ang matigas na kasambahay, ay tumango bilang pagkilala. Iba ang hangin. Mas magaan. Mas puno ng pag-asa. Sa loob ng silid, tiningnan ni Gail ang sarili niyang katawan na may halong paggalang at kakaiba. Parang natutuklasan ko ang sinaunang teritoryo, sabi niya kay Clara. Parang mapa ako na may nagredraw. Ngumiti si Clara at mas maingat na inihanda ang paliguan. Ang iyong katawan ay tumutugon sa iyo dahil natuto kang makinig dito. Ang pagpapagaling ay hindi lamang nagmumula sa pisikal na therapy, nagmumula rin ito sa kaluluwa. Kumalat ang balita tungkol sa pagbawi. Sinubukan siyang kontakin ng mga lokal na pahayagan, ngunit tumanggi si Gail na mag-interview. Ayokong maging cover ang kanyang pagbabagong anyo. Gusto kong maging totoo ito. Ngunit ang pagunlad ni Gail ay nagdulot ng hindi inaasahang mga reaksyon. Si Regina, na nasugatan sa kanyang pagmamalaki, ay nagpa siyang kumilos. Nagsampa siya ng kaso laban sa kanya, na nagsasabing psikolohikal na kawalan ng kakayahan na gumawa ng mga desisyon sa negosyo, at humiling ng isang bahagyang conservatorship upang kontrolin ang kanyang mga namamahagi. Naghain siya ng mga lumang ulat, manipulahin ang mga pahayag, at kumuha ng isang maimpluwensyang abogado. Ang pamilya ni Gail, na malayo at tahimik hanggang noon, ay nagsimulang magpakita rin. Isang pinsan ang lumitaw sa mansyon, na nagkukunwaring nag-aalala. Gusto lang namin ang pinakamainam para sa iyo, sabi niya nang may maling pakikiramay. Naramdaman ni Gail na nahati sila. Nasa sandali siya ng muling pagsilang, ngunit ang nakaraan ay nagdala sa kanya pabalik sa pag-aalinlangan. Napansin ni Clara ang tensyon sa kanyang mga mata at, isang gabi, sinabi niya sa kanya, "Hindi mo naman kailangang patunayan kahit kanino. Mabuhay ka lang. At sapat na ang himala." Sa suporta ni Clara at ang patotoo ng bagong physiotherapist na pinatunayan ang isang kamanghamanghang pisikal na pagbawi, nagpasya si Gail na harapin ang proseso. Sa kauna-unahang pagkakataon, nais niyang ipaglaban ang kanyang sarili, hindi para sa isang pamana, kundi para sa dignidad. Lalong lumakas ang tensyon. Naramdaman ni Clara ang bigat ng pagiging nasa gitna ng bagong bagyong ito. Ang mga abogado ni Regina ay direktang binanggit siya sa paglilitis, na nagpapahiwatig na ang kanyang presensya ay isang hindi nararapat na emosyonal na impluwensya. Sinubukan nilang ipinta siya bilang isang oportunista. Nasaktan siya, pero matatag si Gail. "Hindi mo iiwan ang buhay ko dahil sa kanila. Binigyan mo ako ng bagong buhay." Habang nagumpisa ang paglilitis, si Luna ang perpektong balanse. Ang kanyang mga pag-uusap tungkol sa mga planeta at ang mga guhit na iniwan niya na nakakalat sa paligid ng bahay ay maliliit na ilaw sa gitna ng legal na kaguluhan. Isang araw, natagpuan ni Clara na nakikipag-usap siya kay Luisa sa hardin. Ang kasambahay, na hanggang noon ay emosyonal na malayo, ay nakinig habang sinasabi sa kanya ng batang babae ang tungkol sa isang mahiwagang buwan na lumilitaw lamang kapag malinis ang puso. "Nakita mo na ba ang buwan na yon, Doa Luisa?" Halatang naantig ang babae at sumagot, "Siguro. Ngayon pinapanood ko ito." Unti-unti nang lumambot ang empatya ni Luna, maging ang pinakamatigas na puso. Samantala, si Gail ay nagtrabaho ng maingat sa isang bagong therapist, sinusubukang gawin ang kanyang mga unang hakbang. Sinusuportahan ng mga parallel bar at may mga safety strap na gawa niyang gumalaw ng ilang sandali. Lahat ng pagsubok ay isang pakikibaka, ngunit hindi siya sumuko. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Clara na may luha sa kanyang mga mata sa bawat pagkakataon. Sa bisperas ng pagdinig sa paglilitis, tinanong ni Gail si Clara ng isang bagay na hindi inaasahan.
Gusto kong buksan ang mansyon. Gumawa ng isang gabi ng musika. Isang bagay na simple. Para lamang sa mga sumasampalataya. Para patunayan ko sa sarili ko na hindi na ako bilanggo dito. Inayos niya ang lahat sa tulong ng mga empleyado. Si Santiago, ang nagbebenta ng libro, ay nagdala ng mga lokal na musikero. Nagluto siya ng mga tipikal na pagkaing Meksikano. Ang bahay ay puno ng mga kandila, bulaklak at buhay. Sa gitna ng silid, sa harap ng lahat, lumitaw si Gail. Tumayo ka. Nakasandal sa tungkod at isang maingat na istruktura, ngunit nakatayo. Tahimik ang silid. Si Clara, tuwang-tuwa, ay ngumiti habang umiiyak. Pumalakpak si Luna. At si Luisa, maingat, ay inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Tumingin si Gail sa paligid at sinabing, gusto nila akong incapacitate. Sabi nga nila wala na siyang husga. Sa totoo lang, ang nawala sa kanya ay takot. At kung ano ang nanalo. Narito ito. Itinuro niya si Clara, si Luna, at pagkatapos ay ang bukas na kalangitan ng patio, kung saan nagniningning ang kabilugan ng buwan. Kinaumagahan, tinanggihan ng hukom ang kahilingan ni Regina. At sa kanyang desisyon, isinulat niya. Siya na muling natuklasan ang pagnanais na mabuhay, kahit na sa harap ng pagkawala, ay may higit na kakayahang magpasya sa kanyang kinabukasan, kaysa sa isa na namamahala lamang ng mga kalakal. Umalis na si Regine sa bayan. Naglaho ang mga kamag-anak. Sa wakas ay nakahinga na rin si Gail. Sa tagumpay sa korte at ang tiyak na kawalan ni Regina, isang bagong kabanata ang nagbukas para kay Gail. Ngunit, taliwas sa inaasahan ng marami, hindi siya nagdiwang sa mga party, paglalakbay o luho. Ang kanilang diskarte ay naiiba upang muling itayo ang kanilang sarili sa loob at labas. Ang mga araw pagkatapos ng desisyon ng korte ay matindi. Si Gail ngayon ay nagsasanay araw-araw sa physiotherapist, hindi na bilang isang nagbitiw na pasyente, ngunit bilang isang determinadong tao. Ang mga sesyon ay tumindi, at nagsimula siyang gumamit ng isang inangkop na gilingang pinipedalan na may suspensyon ng bodyweight. Ang bawat hakbang ay isang pananakop millimeters na nadama tulad ng mga marathon. Nasa tabi pa rin niya si Clara. Ngunit ngayon ang kanyang presensya ay lampas sa banyo. Sinamahan niya ang mga sesyon, naghanda ng masustansyang pagkain, nagbabasa ng mga teksto ng pagganyak at, kung minsan, nakaupo lamang sa katahimikan na nag-aalok ng kanyang kumpanya bilang isang emosyonal na anchor. May mga mahihirap na araw. Mga araw na nahulog si Gail kapag sinubukan niyang bumangon, kapag nabigo ang kanyang mga kalamnan at ang pagkapagod ay tumama ng mas malakas kaysa sa sakit. Ngunit palaging may matatag na pagtingin kay Clara, isang guhit ni Luna sa dingding o isang hindi inaasahang salita na nagdala sa kanya pabalik sa gitna. Bawat hakbang na sinusubukan mong gawin, ito ay isang hakbang na nanalo ka na sa loob, sabi niya. Isang umaga, sinorpresa ni Gail si Clara sa dahan-dahang pagpasok sa kusina. Walang upuan. Na may dalawang tungkod. Siya ay pawisan, nanginginig, ngunit nakatayo. Lumapit sa kanya si Clara, punong-puno ng luha ang mga mata. Ako. Gusto kong uminom ng isang basong tubig ng mag-isa, sabi niya na walang hininga. At nagtagumpay ka, sagot niya, na may ngiti na nagsasalita ng higit sa 1,000 salita. Ngunit hindi lamang ang kanyang katawan ang nagbabago. Sinimulan ni Gail na suriin ang lahat ng kanyang relasyon. Binalikan niya ang mga dating empleyado na maling tinanggal sa trabaho habang siya ay negosyante pa. Tinawagan niya ang kanyang ina na hindi niya nakausap mula nang mangyari ang aksidente at humingi ng tawad. Sumulat siya ng isang liham sa kanyang yumaong kapatid na babae na iniwan niya sa paanan ng kama sa nakalok na silid ngayon ay bukas, na-renovate, na-convert sa isang maliit na aklatan ng komunidad sa loob ng mansyon. Ang espasyo ay naging isang lugar ng pagpupulong para sa mga bata mula sa kapitbahayan, kung saan binabasa ni Luna ang mga kwento sa mga maliliit na bata at nagorganisa si Clara ng maliliit na bilog ng pagbabasa. Pinagmasdan siya ni Gail, ipinagmamalaki. Ginawa mong tahanan ang bahay na ito, sabi niya sa kanya isang gabi, sa hardin. Binuksan mo ang mga pintuan, sagot niya. Hinayaan ko na lang ang hangin na pumasok. Lalong lumakas ang pagmamahala ng dalawa. Walang mga pahayag sa teatro o engrandeng mga panukala. May mga pag-aalaga, hitsura, kasabwat. Isang uri ng pag-ibig na nabuo sa katahimikan, ngunit na umaalingaw-ngaw sa lahat ng bagay. Isang araw, habang naghuhugas ng kamay si Clara sa hardin, lumapit sa kanya si Gail, mas matatag ang kanyang mga hakbang kaysa dati.
May dala siyang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Hindi ito isang singsing, sabi niya. Ito ang susi. Binuksan ito ni Clara. Nasa loob ang susi ng kwarto ng kanyang kapatid. Binigyan mo ako ng lakas ng loob na buksan ang pinakamahirap na pintuan. At ngayon, kung gusto mo, maaari mong buksan ang lahat ng ito sa akin. Tahimik siyang umiyak. At niyakap niya ito. Ngunit ang buhay, tulad ng dati, ay susubok sa bagong balansing iyon. Si Santiago, ang bookseller na matagal nang sinamahan sina Clara at Luna ng may pagmamahal, ay nakatanggap ng panukala na magbukas ng isang maliit na bookstore sa Oaxaca. Lumapit siya kay Clara para magpaalam at ipinagtapat ang kanyang damdamin sa kanya. Alam mo kung gaano kita hinahangaan. Pero alam ko rin na pinili na ng puso mo. Nagpasalamat si Clara sa kanya. Niyakap niya ito ng may paggalang. Nang malaman ito ni Gael, personal niyang hinanap si Santiago. Hinawakan niya ang kanyang kamay at sinabing, "Salamat sa pag-aalaga sa kanila bago ko ito ginawa." Kapansin-pansin ang emosyonal na kapanahunan na namumulaklak kay Gael. Mula sa pagiging isang mapagmataas at nakahiwalay na tao, siya ay naging mahina, bukas, matuwid. Sa huling araw ng tagsibol, nagawa ni Gael na gumawa ng 5 hakbang ng mag-isa, nang walang suporta. Mabagal sila, nag-aatubili, ngunit lubusan. Naroon sina Clara at Luna na saksihan ito. Sa pagtatapos ng ika-5 hakbang, lumuhod siya ngunit mumiti. "Nahulog ako," sabi niya sa pagitan ng tawa at luha. "Pero nakatayo," sagot ni Clara. Kaya, nagpatuloy ang mga araw. Walang agarang himala, ngunit may maliliit na pang-araw-araw na himala, isang tawa mula kay Luna, isang mabait na kilos mula kay Luisa, isang bagong bulaklak sa hardin. Ang lahat ng bagay ay naging simbolo ng muling pagsilang ng buhay. Naunawaan ni Gael na ang pagtagumpayan ay hindi ang paglimot sa nawala, kundi ang pagbubukas ng puwang para sa kung ano ang maaari pa ring umunlad. Dumating ang mga araw ng taglagas na may sariwang hangin at ginintuang dahon na tumatakip sa mga hardin ng mansyon ng Monteverde. Ang klima ay sumasalamin ng eksakto kung ano ang nangyayari sa loob ng Gael. May isang bagay na hinog, malapit ng tuluyang magbago. Nagpatuloy ang pisikal na paggaling, ngunit ngayon ay naglakad siya ng maikling kahabaan ng walang mga poste, bagamat sa ilalim ng mapagbantay na mata ng physiotherapist. Ang mga paggalaw ay hindi pa matatag, ngunit ang mga ito ay totoo, nakikita, karapat-dapat. Bawat hakbang ay sinamahan ng mga buntong hininga, maingat na palakpakan o tahimik at mapagmataas na hitsura ni Clara. Ang maliit na aklatan sa mansyon ay naging kanlungan hindi lamang para sa kapitbahayan, kundi pati na rin para kay Gael. Doon, nagorganisa siya ng mga kaganapan sa pagbabasa, nagimbita ng mga guro at binuksan ang isang eksibisyon ng mga lumang larawan ng kanyang kapatid na si Camila, na nagpapakita ng kanyang pagkahilig sa tula at musika. Sa kauna-unahang pagkakataon, maaari niyang pag-usapan ang tungkol sa kanya nang hindi nadurog sa sakit. Ngunit hindi lahat ay nasa balanse. Si Luisa, ang kasambahay, ay nagalit sa mga pagbabago. Sa loob ng ilang dekada, siya ang nag-iisang tagapag-alaga ng bahay at ng pagluluksa ng mga Monteverde. Ngayon, dahil si Clara ang bagong emosyonal na sentro ng lugar, naramdaman ni Luisa na nawalan ng trabaho, na tila pinalitan na ang lahat ng kanyang itinayo. Isang gabi, hinarap niya si Clara sa library. "Akala mo naiintindihan mo ang bahay na ito dahil nagdala ka ng mga bulaklak at mga bata. Ngunit hindi mo nakita ang maagang umaga kung saan ang katahimikan ay parang tingda. Hindi mo alam ang mga duel na naganap dito." Nakikinig sa kanya si Clara ng may paggalang. Pagkatapos ay matatag siyang sumagot. "Ayokong mawala ang sakit na naranasan niya dito. Gusto ko lang makatulong na maliwanagan kung ano ang maaari pa ring umunlad." Tahimik lang si Luisa. Hindi siya humingi ng kapatawaran. Ngunit paglabay ng ilang araw, maingat siyang nagiwan ng isang maliit na kandila na sinindihan sa altar ng aklatan sa tabi ng larawan ni Camila. Samantala, sinimulan ni Gael ang maghanda ng isang bagay na espesyal, isang kaganapan ng pasasalamat. Nais niyang pagsamahin ang lahat ng bahagi ng kanyang pagbabagong anyo. Hiniling niya kay Clara na tulungan siyang ayusin ito. Ito ay magiging isang simpleng pagdiriwang na may musika, pagkain ng Mexico at puwang para sa mga patotoo ng pagtagumpayan. "Hindi lang ito tungkol sa akin," sabi niya. "Ito ay tungkol sa ating lahat, ang mga taong minsan ay nasira at nagpasya pa ring bumangon." Napapikit si Clara. Ito ay pagpunta sa markahan ng isang bagong panahon. Ngunit may hindi inaasahang nangyari.
Sa gabi ng kaganapan, nagkasakit si Luna. Isang mataas at patuloy na lagnat ang nagiwan sa kanya na nakahiga. Agad siyang dinala ni Clara sa ospital at natuklasan ng mga pagsusuri na may impeksyon sa virus. Walang seryoso, ngunit nangangailangan ito ng patuloy na pahinga at pagmamasid. Si Clara ay nahahati sa pagitan ng ospital at ng mga paghahanda, pagod. Napansin ni Gael. Hiniling niya sa kanya na manatili sa tabi ni Luna. Ang kaganapang ito ay may katuturan lamang kung narito ka, sabi niya. Kung wala ka, bahay lang ito na may ilaw. Lalong lumakas ang tensyon. Dahil wala si Clara, ang mga detalye ng pangyayari ay nakasalansan. Nagatubili ang team nang walang kanyang emosyonal na patnubay. Pagkatapos ay kinuha ni Gael ang inisyatibo. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang aksidente, pinangunahan niya ang isang bagay, pinili niya ang musika, pinangangasiwaan ang mga pag-aayos, nakipag-usap sa mga bisita. Samantala, bumuti na ang kalagayan ni Luna. Sa ikatlong araw, nang bumalik ang ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya sa kanyang ina. Gusto kong makita ang lalaki na naglalakad muli. At sayaw. Ipinangako ko sa kanya na tuturuan ko siya kung paano sumayaw kasama ang mga bituin. Natawa si Clara na may luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sabay-sabay tayong pupunta sa bola na yon. Dumating na ang gabi ng event, ang mga ilaw ng mansyon ay nagniningning na hindi kailanman dati. Si Gael, na nakasuot ng matim na asul na damit, ay naghihintay sa pasukan. Ang mga bisita ay dumating ng isa-isa, mga kapitbahay, empleyado, therapist, dating kaibigan na bumalik ng mapagpakumbaba. Nang dumating na sina Clara at Luna, bumukas ang mga tao. Tumakbo si Luna at niyakap si Gael. Mukhang maganda ka, alam mo ba? Ngumiti siya. Dinala mo ang mga bituin sa'yo. Sa gitna ng gabing iyon, handa na ang lahat para sa huling sandali. Ang tensyon ay malambot, ngunit nakatago. May mangyayari na. Isang bagay na hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap ay naroon, sa iluminadong silid na iyon, naghihintay para sa isang kilos na magbubuklod sa lahat. Ang pangunahing silid ng mansyon ng Monteverde ay hindi kailanman naging buhay ng maayos. Ang malambot na tunog ng mga biolin ay may halong tawa, pag-uusap at pagugong ng mga salamin. Ang mga bukas na bintana ay nagpapapasok sa malamig na hangin sa gabi, at ang mga kulay na parol ay sumasayaw sa kisame, na tila lumulutang sa gitna ng mga bisita. Sa gitna ng silid, pinagmamasdan ni Clara si Gael. Nakatayo siya, nakasandal sa isang manipis, madilim na kahoy na tungkod na may mga inukit na bulaklak, isang regalo mula sa isang lokal na artist na sumunod sa kanyang kwento. Ang kanyang mukha, na dating tensyon at sarado, ngayon ay sumasalamin sa liwanag at layunin. Ibang lalaki iyon. Dahan-dahan siyang lumapit, kasama si Luna sa kanyang tabi. Ang mga tao ay naglakad ng natural, na para bang alam nila na ang sandaling ito ay hindi sa kanila. Isa siya sa tatlo. Handa ka na bang sumayaw kasama ang mga bituin? Tanong ni Luna, habang iniunat ang kanyang maliit na kamay. Napatingin si Gael kay Clara. Tumango siya, nasasabi. Huminga siya ng malalim, ibinaba ang tungkod sa mga kamay ng isang empleyado at bahagyang sumandal kay Clara. Ginawa niya ang unang hakbang. Pagkatapos ay isa pa. Wobbly, hindi sigurado. Ngunit matatag sa kanyang desisyon. Tahimik ang silid. Ang musikero, na napansin ang eksena, binago ang himig sa isang malambot at halos mahiwagang beat. Na para bang nag-aaksaya siya ng oras sa mga nota. Hinawakan ni Gael ang kanyang mga paa. Malumanay siyang ginabayan ni Clara, ngunit walang awa. Ito ay isang simbolikong sayaw, walang pamamaraan, walang katumpakan, ngunit puno ng katotohanan. Ang buwan ay umiikot sa paligid niya, na gumagawa ng mga bituin gamit ang kanyang mga bisig. Sumasayaw sila, sumasayaw sila. Lahat ay pumalakpak. Ang ilan ay umiiyak. Ang iba naman ay ngumiti habang nakapikit. At si Luisa, sa isang sulok, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay pinunasan ang isang luha nang hindi ito itinatago. Matapos ang tatlong mabagal at matagumpay na pag-ikot, tumigil si Gael. Walang hininga. Pagod. Ngunit nakatayo. Kinuha niya ang mikropono na inalok sa kanya ng isang tao. Muling tumahimik ang silid. Sa loob ng mahabang panahon, ako ay isang tao na napapaligiran ng mga pader. Mga pader na gawa sa takot, pagmamataas at kalungkutan. Nang mawala ang paggalaw ng aking mga binti, akala ko ay natapos na ang mundo.
Ngunit natuklasan ko na ang pinakamasamang paralisis ay ang puso. Hinawakan ni Clara ang kamay ni Luna, tibok ng puso nito. Ang babaeng ito, sabi niya, habang nakatingin kay Clara, ay nagturo sa akin na makinig sa tubig, igalang ang oras, tumingin sa loob at hindi lamang sa labas. Tinuruan ako ng babaeng ito na maglaro ulit. At ang bahay na ito, na puno ng mga multo, ay puno na ngayon ng mga buhay na tinig. Halos hindi huminga ang mga manonood. Iyon ang dahilan kung bakit, ngayon. Sa harap mo, hindi ko lang kayo gustong pasalamatan. Gusto kong gumawa ng isang hakbang na marahil ang pinakamahirap sa lahat. Bumaling siya kay Clara. Clara, dumating ka ng walang pangako. Sa pamamagitan lamang ng iyong mga kamay, ng iyong kalmado na tinig at ng iyong pananampalataya sa akin, samantalang tinalikuran ko na ang lahat. Binigyan mo ako ng pagkakataong itayo muli ang aking sarili. At iyon ang dahilan kung bakit. Lumuhod hiya nga may pangalimbasog, sakit, ngan determinasyon ngan kumuha hinguti ay nakahon tikang haya bulsa. Tanong ko sa iyo, sumasangayon ka bang sumayaw sa akin araw-araw ng buhay, kahit na nagtatago ang mga bituin? Sumabog ang silid sa kaguluhan. Ipinatong ni Clara ang kanyang kamay sa kanyang bibig, walang pigil na tumulo ang mga luha. 1,000 beses, sagot niya, lumuhod kasama niya, sumali sa lupa, sa tunay, buong mundo na pinili nilang muling itayo ng magkasama. Niyakap sila ni Luna sa balikat. Tayo ngayon ay isang konstelasyon. Nagpalakpakan ang mga bisita sa kanilang mga paa. Tumugtog na naman ang musika. Naging maliwanag ang hangin, halos sagrado. Nang gabing iyon, ang hardin ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa kalangitan. Sumasayaw na naman si Gael, suportahan, pero hindi natatakot. Kumakanta si Clara kasama ang mga bata. At ang mansyon, na dating malamig at tahimik, sa wakas ay natagpuan ang tinig nito. Ang kasukdulan ay hindi lamang pisikal o romantiko. Ito ay espiritual. Ang kumpletong muling pagsilang ng isang tao na tumama sa ilalim ng bato, at mula doon, nagtayo ng mga hakbang gamit ang mga kamay na dati ay hindi alam kung paano humingi ng tulong. Hindi lang naglakad ulit si Gael. Nabuhay siyang muli. Lumipas ang panahon tulad ng nangyayari sa magagandang kwento na may lambot ng isang tao na alam na natupad na niya ang kanyang layunin. Ang kaganapan sa mansyon ay nakilala bilang The Night of the Stars at nagkaroon ito ng sariling buhay sa kapitbahayan. Hindi dahil sa pagmamalaki, kundi dahil sa katotohanang umaapaw dito. Ginawang pundasyon ang aklatan ni Gael. Pinangalanan niya itong Casa Camila bilang parangal sa kanyang kapatid na babae. Doon, ang mga bata ay maaaring matuto ng musika, ang mga matatandang may sapat na gulang ay may mga lupon ng pag-uusap, at ang mga kabataang may kapansanan ay nakatanggap ng libreng therapeutic support. Inako ni Clara ang koordinasyon na may pagiging sensitibo at lakas. Si Luna, syempre, ay naging opisyal na mascot at impromptu dance teacher. Umiiral pa rin ang mga tungkod ni Gael, ngunit ngayon ay nakasandal na sila sa isang sulok ng aklatan bilang simbolo ng kanyang landas. Lumakad siya ng matatag, bagamat hindi malayo, ngunit may dignidad at magaan. Ang mas mahalaga kaysa doon, naglakad siya sa direksyon. Ang pag-ibig nila ni Clara ay lumayo sa pansin. Walang marangyang honeymoon o internasyonal na paglalakbay. Nagpakasal sila sa isang maliit na hardin na may mga lokal na bulaklak na napapalibutan ng mga bata ng komunidad, mga dating empleyado at mga nakakita ng malapitan ang paglalakbay ng dalawa. Sa seremonya, nagbigay ng talumpati si Luna. Natuto si Gael na maglakad, pero itinuro rin niya sa akin na ang pagiging malakas ay patuloy na magsisikap kahit na may takot. At ang aking ina, well, palagi niyang alam kung paano lumipad. Ang mansyon ng Monteverde ay hindi na muling isang bahay na may mataas na pader. Ito ay naging isang tahanan para sa marami. Isang kanlungan. Muling nakipag-ugnayan si Gael sa kanyang ina, binisita ang mga dating kaibigan at nagsimulang magsulat ng mga liham. Mga liham sa mga taong nasaktan niya noon, mga liham kay Camila, mga liham para sa kanyang sarili. Sinabi niya na ang pagsusulat ay naglalakad kasama ang kaluluwa. Umiiral pa rin ang nakaraan, ngunit hindi na ito nasasaktan tulad ng dati. Ito ay alaala, hindi bilangguan. Ang pagtatapos ng kanyang landas ay hindi minarkahan ng katanyagan o ng nabawi na kapalaran. Ngunit para sa isang bagay na mas mahalaga, kahulugan. Sa wakas ay naunawaan ko kung ano ang palaging alam ni Clara, na ang tunay na himala ay hindi ang pagbangon mula sa lupa,
Ngunit ang pagpili na magpatuloy kahit na ang lahat ng bagay sa paligid mo ay humihiling sa iyo na tumigil. Kaya't nang walang pagmamadali, nang walang pagmamapuri, sila ay patuloy na nabubuhay. Isang araw sa isang pagkakataon. Isang paliguan sa isang pagkakataon. Isang sayaw sa ilalim ng mga bituin sa tuwing hinihingi ito ng puso. Pagkalipas ng ilang taon, sa isang ginintuang hapon ng tagsibol, si Luna ay mag-shoot ng isang video sa hardin ng lumang mansyon ng Monteverde na ngayon ay pinalitan ng pangalan na Home of the Stars. Ngayon, sabi niya, nakangiti sa kamera, eksaktong 5 taon na mula nang maligo ang nanay ko na nagbago ng lahat. Nagtawanan ang mga bata habang nagpipinta ng mga mural. Si Gael, na may hawak na tungkod ngunit matatag na hakbang, ay nagdidilig ng hardin kasama si Clara. Nagtawanan silang dalawa na parang isang taong nanalo sa lahat ng labanan nang hindi na kailangang ipaliwanag ang kahit ano. Malumanay na tininan sila ni Luna. At kung nakarating ka sa ganito kalayo, naniniwala ka sa mga himala tulad namin. Kaya manatili sa amin. Marami pa ring mga bituin na dapat ipanganak. Kumikislap siya, itinuro ang kalangitan at pagkatapos ay sa screen. Mag-subscribe sa channel. Dito tayo naglalakad ng may puso. Kung ang kwentong ito ay naantig ang iyong puso, kung sa ilang mga punto ay naramdaman mong gusto mong maniwala muli, kung nakita mo ang iyong sarili na makikita sa ilang piraso ng Clara, Gael o Luna, kung gayon ikaw ay bahagi na ng aming paglalakbay. Bawat kwento ay may kaluluwa. Ang bawat dulo ay isang binhi upang simulan muli. Sabihin sa amin sa mga komento ano ang sandali sa kwento na pinakanaantig sa iyo. Naniniwala ka ba na ang pag-ibig ay talagang maaaring pagalingin? Iwanan ang iyong tugon sa ibaba, gustong-gusto naming basahin ang bawat mensahe. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampanilya, at ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon. Dahil dito, hindi lang kami nagkukwento. Nag-iilaw kami ng mga bituin.